I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. Sa nakaraang kabanata ay nasaksihan natin ang labis na pagkagulat ni Hadjan dahil sa gagawing pagpunta ng ating bida sa Demon Lord. At ngayon, tangan-tangan ang kontrata, nagpaalam si Hadjan na mauuna na siya dahil oras na para sa kanyang paglalakad, ngunit pinigilan siya ni Yorin at biglang tinanong na, hindi ba't gusto mong maging Supreme Leader? Agad naman siyang binasag ni Hadjan dahil imposible yun sa kanyang katawan kaya wala siyang tsansa para doon. Habang umaalis ay sinabi niyang magkita na lamang sila sa palasyo ng Demon Lord. Nanginginig sa galit at pagkabalisa si Yorin at nagpupuyos ang mga kamao. Nilunok niya ang natitirang pride para itanong kay Hadjan kung ano ang kailangan niyang gawin upang magbago ang isip ni Hadjan at huwag nang tumuloy sa pagpunta sa Demon Lord. Agad na inilapit sa kanyang mukha ang kontrata at sinabing punitin niya ito gamit ang sariling mga kamay. Naalala ng bida ang nakaraan, kung saan siya ay isang binata pa lamang bilang assassin sa Righteous Heavenly Alliance. May mga kasama siyang iba pang assassin na nagtungo sa isang nayon. Kinuha nila ang mga bangkay ng mga taong pinapatay dahil sa pagtataksil nila sa alyansa may mga babae at mga bata. Inutusan niya ang mga tauhan na hanapin ang iba pang mga tao na maaaring nagtatago lang sa katabing nayon. Pagkaalis ng mga tauhan, napansin ni Hadjan ang hawak ng batang lalaki na isa sa mga napatay. Nang lapitan niya ito ay nakita niya ang hugis ibon na inukit mula sa kahoy. Pinagpawisan siya ng malamig nang maalala ang pamilyar na ukit, kaparehong-kapareho ng pinakita sa kanya ng kanyang kaibigan. Noong kabataan pa sila ay sabay silang nangarap na makakawala sa alyansa at mamumuhay ng mapayapa sa isang malayong probinsya, malayo sa gulo at patayan. Maya-maya pa ay biglang dumating ang kanyang kaibigan at mabilis na pinagpapatay ang iba pang mga tauhan. Galit na galit siya nang makita si Hadjan malapit na madyugo at malamig na bangkay ng kanyang mag-iina. Mabilis siyang sumugod at kinuha ang bata mula sa pagkakahawak ni Hadjan. Napuno naman ng pag-aalala ang mukha ni Hadjan at sinubukan niyang ipaliwanag sa kaibigan na hindi niya alam na may pamilya ito dahil sumunod lang siya sa utos na ligpiton lahat ng mga nagtaksil at tumalikod sa alyansa. Ang akala niya ay mga traidor lahat ng pinapatay sa kanila. Sumigaw sa galit at pighati ang kanyang kaibigan, at emosyonal siyang tinanong, ang pagpatay sa mga tao ay trabaho lang ba talaga para sa'yo? Dahil sa ginawa niyang pagpatay sa mga kaalyansa, di nagtagal ay yumapekto na ang blood parasite sa katawan niya. Habang sumusuka ng dugo, hinawakan at inalalayan ni Hadjan ang kanyang kaibigan. Ito ay lumuluha, hindi matanggap ang buhay nila na puno ng pagpatay, araw-araw. Shun Hadjan, ano bang alam mo tungkol sa buhay? Walang alam ang isang assassin na tulad mo, mapait niyang sambit sa kaibigan habang nag-aagaw buhay. Bago siya tuluyang lagutan ng hininga, habang mahigpit ng kinwelyuhan si Hadjan, sinumpa niya ito hanggang sa susunod na buhay, at ang kanyang buhay ay magiging kamatayan para sa iba. Ito ang mga alaalang bumalot sa isipan ni Hadjan habang nasa loob ng karwahe. Sa nakaraang kabanata ay nagpadala siya ng request na bisitahin ang Demon Lord para ikonsulta ang tungkol sa kasunduan na ginawa nila ni Yorin, ang nakababatang kapatid ng ika-4 na batang Panginoon. Sa kabilang banda, sa silid ng Demon Lord, ang pinuno ng Heavenly Demon Divine Cult, inaalalayan siyang magbihis ng mga taga-silbi. Mag-ara ang kanyang kasuotan na puno ng gininto ang berda. Ipinaghanda rin siya ng alak at iniinom niya ito habang nag-uulat ang First Royal Guard sa likod ng kurtina ng silid. Aniya ay hiniling ng ikatlong batang Panginoon na makita siya, at malapit na itong makarating tangan ng karwaheng mula sa palasyo. Inutusan niya ang First Royal Guard na dalhin ito sa Demonic Judgment Pavilion. Laking gulat naman ito ngunit agad ding tumugon sa utos. Nagpatuloy sa pag-inom ang Demon Lord habang inaantok na parang walang pakialam. Samantala, muling bumisita ang doktor kay Hadjan. Papalapit na ang panahon ng taglamig kaya ginaw na ginaw ito habang sinusuri dahil kinailangan niyang haborin ang damit pangtaas.
Pinapakiramdaman ng doktor ang pulso ni Hajan at manghang-mangha siya sa napakabilis na pagbuti ng kalagayan nito lalo na ang mga ugat niya. Gumamit sila ng acupuncture at herbal na gamot pero mas mabilis pa rin daw ito kaysa inaasahan. Napansin niya ang kakaibang tingin ng doktor sa kanya at sumama ang tingin ni Hajan. Agad namang yumuko ang doktor at humingi ng paumanhin. Ipinaliwanag na nagulat lamang talaga siya sa kamangha-manghang kakayahan nito na mag-regenerate. Sinabi pa ng doktor na hindi na kailangan ipagpatuloy ang acupuncture, sapat na ang pagkain at pag-inom ng Supreme Healing Potion. Habang nagbibihis na si Hajan, na-curious siya kung ano ang potion na ito na hindi pa niya naririnig noon. Ipinaliwanag ng doktor na ito ay inuming gamot mula sa pinaghalong mga halamang gamot na tumutulong sa pagpapanumbalik ng enerhiya. Ito ay mano-manong ginagawa ng pinakamagagaling na artisan at ibinibigay lamang sa pinakamatataas na miyembro ng main sanctuary. Pinagnilaya ng bayani ang narinig, at napuno siya ng pagdududa dahil kung talagang may kapangyarihang magpagaling ang halamang gamot na ito, sana ay gumaling na siya noon pa. Nagpaalam na ang doktor at sinabing babalik siya makalipas ang 2 araw. Nang makaalis ang doktor ay pinag-isipan ng bayani ang nalalapit na pagkikita nila ng Demon Lord. Matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong makadaupang palad ito. Lahat ng tao na nabubuhay sa Kangho Merm ay curious tungkol sa Heavenly Demon dahil posibleng siya ang pinakamalakas sa mga pinuno. Bagaman walang nakakaalam kung ano ang tunay niyang kakayahan, walang duda na isa siya sa mga pinakamalalakas sa buong mundo. Gaano man siya ka-curious sa kanilang nalalapit na pagkikita, hindi pa rin nawawala ang pag-aalala ni Hajan para sa kanyang sarili na maaari siyang malagay sa panganib lalo na't wala siyang masyadong alam tungkol sa Demon Cult. Nais niyang maging maingat ngunit naiisip niya palang na nabuhay siyang muli para lang maging tuta ng iba ay nanggagalaiti na siya. Hindi niya ito kayang tanggapin at ayaw na niyang maulit ang nakaraan niyang buhay. Pinunit na ni Yorin ang kontrata na nakalagay sa mesa sa silid, at humingi na rin ito ng tawad sa kanya. Pero inis na inis siya kay Yorin dahil kung di dahil sa kontratang ito, di siya mapipilitang makipagkita sa Demon Lord. Maya-maya ay biglang dumating ang taga-silbi at inanunsyo na handa na ang karwahe mula sa palasyo ng Demon God kaya kailangan na nilang maghanda para umalis. Dahil umabot na rin lang dito ay wala na siyang pagpipilian kundi taas noong harapin ito. Nakadamit ng mag-ara, bumaba na mula sa karwahe ng palasyo ang ating bida. Lumapit ang isang lalaki at ipinabatid sa kanya na pinapapunta siya ng pinuno sa Demonic Judgment Pavilion. Sumunod naman siya rito at laking gulat nang dalhin siya sa paanan ng bundok na may libu-libong hagdan. Sa tuktok, sa gilid ng bangin, naroon ang pinuno na umiinom ng alak. Unti-unting umakyat si Hajan papunta sa takdang lugar habang inoobserbahan ang paligid. Napakaraming bantay sa gilid-gilid, nagtatago sa mga anino ng bundok. At hindi lang sila basta-basta mga bantay kundi high-level masters ang nakapaligid sa kanila. Naaalala niya na katulad ito noong nagtatrabaho pa siya sa ilalim ng Righteous Heavenly Alliance, kasama ng Steel Blood Fortress. Nakakasakal ang pakiramdam na tila nasa loob siya ng pugad ng isang dragon at bahay ng tigre. Ibig sabihin ay hindi siya maaaring magkamali siya, kundi ay mamamatay siya. Nang makarating sila sa dulo ng hagdan ay bumungad sa kanila ang isang metal na pintuang may simbolo sa gitna. Sinabi ng gwardya na nandito na sila ngunit naguluhan si Hajan dahil hindi naman daw ganito ang itsura ng isang pavilion. Bagaman nagtataka, hindi siya dapat magpakita ng anumang pag-aalangan para hindi siya mabuking na wala siyang alam. Kailangan niyang magpanggap na alam niya lahat dito sa Demon Cult. Tinulak ni Hajan ang pinto at pumasok siya sa loob. Habang naglalakad sa madilim na pasilyo ay kinokondisyon niya ang kanyang sarili para mag-focus at humanda sa nalalapit na pagkikita nila ng Demon Lord. Nagulat siya sa tanawing tumambad sa kanya dahil wala na ang taglamig na nararamdaman sa labas. Lahat ng nasa paligid ay puno ng buhay, mayabong na mga puno, namumulaklak na daanan, malinis na batis at maraming hayop na tumatakbo sa paligid. May isang osa na payapang umiinom ng tubig sa ilog. Una, akala ni Hajan ay nananaginip siya, dahil tagsibol ang klima rito samantalang taglamig sa labas. Marahil ay isang ilusyon ang nakikita ko, sabi ni Hajan sa sarili. Naisip ni Hajan na ito mismo ang klase ng lugar na pinapangarap niyang tirhan noong pinlano niyang magretiro,
gusto niyang humiga sa damuhan at mag-relax, walang ibang iniisip kundi matulog at magpahinga lang sa ilalim ng matatiyog na puno. Hinawakan niya ang cherry blossoms na namumukadkad sa ibabaw niya. At manghang-mangha dahil napakamakatotohanan ng illusory technique, nagulat si Hajin nang may tumawag sa kanya. Nagmumula ang boses sa isang pavilion, wala ito kanina kaya nagulat siya kung paanong may lumitaw na pavilion doon bigla. Sa gitna nito ay may isang lalaking mahaba ang buhok na nakatalikod sa kanya at napagtanto niyang ito ang Demon Lord na kakaharapin niya. Hindi maintindihan ni Hajin kung paanong kusang naglalakad ang kanyang mga paa papalapit sa pavilion na tila may nagdadala sa kanyang enerhiya. Para siyang nasa ilalim ng hipnotismo, nabibighani at wala siyang magawa. Sa kanyang bawat paghakbang, inoobserbahan ng Demon Lord ang bawat dinaanan niya habang umiinom ng alak. Sa kanyang unang hakbang ay may buhay, sa ikalawang hakbang ay kamatayan. Interesante, aniya. Nang malapit na si Hajin ay tinanong ng Demon Lord kung ano ang inaasahan ng kanyang estudyante tungkol sa pavilion. Sa kabilang banda, nababahala naman si Hajin dahil hindi maganda ang kanyang kutob sa lugar na yun. Nasa pinakadulo ng bangin ang pavilion at sa paligid nito ay wala nang makukulay na mga bulaklak at mayabong na damuhan. Nararamdaman niyang delikado ang lugar na ito pero wala nang urungan nito. Kung gusto niya talagang makalaya mula sa Demon Cult at magkaroon ng bagong buhay, kailangan niyang tapangan na kausapin ng Demon Lord. Hindi pa siya nakakapasok sa pavilion ay damang-dama na nga ang napakalakas na presensya at kapangyarihan ng Demon Lord. Siya lang naman ang ika-9 na Great Heavenly Demon, si Li Cheonsang. Nakaupo ito habang umiinom ng alak, at matalim na ibinoling ang tingin sa bisita. Samantala, sa labas ng metal na pintuan, nakatayo ang First Royal Guard kasama ng gwardiya na sumama kay Hajin kanina. Tinanong niya kung nakapasok na ang ikatlong batang Panginoon sa loob, at kinumpirma naman niya ito. Tinanong ng gwardiya kung may bumabagabag ba rito. Ipinaliwanag naman ng First Royal Guard na sa ilalim ng pamumuno ng Demon Lord, mayroon pa lamang 2 pagkakataon kung saan ang isang tagalabas ay nakakapasok sa Demonic Judgment Pavilion. Ang una ay 25 taon na ang nakakalipas nang tumanggap ang Demon Lord ng kauna-unahan niyang disipulo. Tinanong ng gwardya kung ito ba ang unang batang Panginoon ngunit hindi raw sabi ng First Royal Guard. Aniya, ang unang batang Panginoon ay naging disipulo ng Demon Lord 20 taon pa lamang ang nakararaan. Ibig sabihin ay may nauna pang disipulo ang Demon Lord at wala sa kanila ang nakakakilala sa kanya. Ang kauna-unahang disipulo na ito na nagtatago sa anino ay namatay sa lugar na ito, sa loob ng Demonic Judgment Pavilion. Namutla sa takot ang batang gwardya, at nangamba para sa buhay ng ikatlong batang Panginoon. Ngunit sinabi ng First Royal Guard na kung may intensyon ang Demon Lord na ipapatay ito, hindi raw siya kailangang dalhin dito. Ang ikalawang tao naman na nakapasok na rito ay ang General Strategist, ang taong pinagkalooban ng pinakamataas na otoridad para pangasiwaan ang lahat ng bagay sa Demon Cult, maliit man o malaki. Siya rin ang natatanging tao na nakaakyat sa ganitong posisyon gamit ang kanyang utak at hindi sa pamamagitan ng kakayahan sa martial arts. Taas noo at buhay na buhay itong nakalabas mula sa Demonic Judgment Pavilion. Sa makatwid, ito ang pangatlong beses na nagbukas ang Demonic Judgment Pavilion, at sa pagkakataong ito, para sa ikatlong batang Panginoon. Makakalabas kaya siya ng ligtas at buhay? Yumukod at nagbigay galang si Hajin sa Demon Lord, na tinatawag ring Grand Demonic Master, at Ruler of All. Bagaman walang chi na lumalabas sa kanyang presensya ngayon na animoy normal na tao lang ito, nararamdaman niya ang napakalakas na dignidad nito. Wala siyang kailangang patunayan, kabilang sa mga 10 pinakamagagaling na martial artists, siya ang pinakamalakas na martial god sa mundo. Sa sobrang lakas ng kapangyarihan niya, tinuturing siyang half-immortal at nabubuhay siya sa ibang dimensyon. Iniisip ni Hajin kung bakit hindi niya piniling maging malupit na tyrant. Sa imahinasyon ni Hajin, sinampal niya ang kanyang sarili para magising at mawala ang takot sa aura pa lang ng Demon Lord. Hindi niya alam kung saan napunta ang pride niya bilang isa rin sa 10 pinakamalalakas na martial artists. Nagsali ng alak ang Demon Lord sa kaparehong mangkok at pinainom ito kay Hajin. Magalang niya naman itong tinanggap. Namangha siya na parang bata sa katangian ng alak na ito. Napakabango nito at halatang mamahalin. Hindi niya na matindaan kung kailan siya huling nakainom ng ganito kamahal at kasarap na alak.
Natigilan si Hajan nang tanungin siya ng Demon Lord kung bakit nito gustong makipagkita. Sa impresyon ni Hajan, siya yung tipo ng pinuno na ayaw ng paligoy-ligoy at diretso sa punto. Aniya, ganito ba talaga ka-cold ang mga taga rito, at malayo raw ba talaga ang loob ng mga master at disipulo sa rehiyong ito? Tumikim si Hajan at sinabi ang pakay nito. Aniya ay meron siyang kahilingan. Nang tanungin siya kung ano iyon, biglang umurong ang kanyang dila at hindi siya makapagsalita. Inis na inis siya sa kanyang sarili dahil tila nawala ang dating tapang niya bilang isa sa 10 pinakamalalakas na martial artists. Ngunit nang makakuha siya ng sapat na lakas ng loob, iba naman ang lumabas sa bibig niya. Ayos lang ba kung aalis ako dito sa Demon Cult? Ito ang nasabi niya imbes na magdedahilan siya na gusto niya lang munang umalis para makalanghap ng sariwang hangin. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi abangan ang isasagot ng Demon Lord. Hindi niya moari kung gumana ba ang pagiging tapat niya sa pagsagot, at hindi niya rin mabasa kung ano ang iniisip nito. Inutusan siya ng Demon Lord na magsalin muli ng alak sa kanyang mangkok. Maya-maya ay sumagot ito. Aniya ay hindi raw ganun kalinaw ang gusto niyang mangyari. Ibig daw ba niyang sabihin na aalis siya sa maiksing panahon lamang o gusto niya na bang putulin ang ugnayan sa Demon Cult ng tuluyan? Hindi pa siya nakakasagot ng sundan muli mga katanungan. Ayaw mo na bang maging disipulo ko? Pinagpawisan naman ng malamig si Hajan at mariing itinanggi na ito ang ibig niyang sabihin. Pagpapatuloy ng Demon Lord, o sumuko ka na ba dahil hindi na kaya ng katawan mo? Hanggang dyan na lang ba ang kakayahan mo? Malaki ang pagkadismaya nito sa kanya dahil mataas ang ekspektasyon niya sa disipulo. Kahit gusto na talaga ni Hajan na kumawala sa grupo, tinanggi niya muli ito. Aniya, hindi pa nagtatagal nang siya ay magising at hindi pa rin siya tuluyang nakaka-recover. Hindi pa rin nakakabalik ang martial prowess nito. Kaya naman kahit gusto niyang makabalik sa dati, hindi raw ito kasing dali ng inaakala niya. Kaya naisip niya na baka mas makabuti kung aalis muna siya, magpapakalayo-layo para makalanghap ng sariwang hangin. Pinanindigan na nga niya ang dahilang ito at bahala na raw kung anong lumabas sa kanyang bibig. Nang akala niya ay maniniwala na ang Demon Lord, binagsak nito ng malakas ang mangkok ng alak sa mesa. Nagalit ito nang malamang humiling siyang makipagkita para lang magpaalam na lumabas at magbakasyon. Napayuko si Hajan at dito lang niya napagtanto na wala ngang kwentang dahilan ito para makipagkita ng basta-basta sa Demon Lord. At bago tayo tuluyang magtapos, huwag mong kalimutang mag-subscribe, like and share. Maraming salamat.